Kaya naging real-life teleserye ang showbiz industry ngayong taon. Makulay, madilim, nagpaiyak, nagpatawa at nagpakilig na para bang roller coaster of emotion ang hatid sa ating mga chronically online citizen. Kung isa ka sa mga nawindang sa mga OA na kaganapan at may FOMO o fear of missing out, tara't ating i-rewind ang mga showbiz chika at trends this 2025. Pagpasok pa lang ng 2025, bumungad sa ating lahat ang hiwalayang Jack B o Jack Roberto at Barbie Forteza. Ayon kay Barbie, sa 7 taon nilang pagsasama, maituturing niyang beautiful goodbye ang kanilang breakup. Nawindang din ang Lisken fans nang kumpirmahin ni Liza Soberano na noong 2022 pa ay naghiwalay na sila ng kanyang real partner na si Enrique Hill. Sinundan naman niya ng mutual decision breakup ni na Julia Barreto at Gerald Anderson noong September makalipas ang 6 na taon. Pero kung may hiwalayan, meron din namang bagong pag-ibig na umuusbong. Kabilang na dyan si Bea Alonso at businessman na si Vincent Co na kinumpirmang in a relationship na noong August. Nag-next level naman ang love life ng aktres na si Carla Abellana matapos itong ikasal sa kanya umanong first love na si Dr. Reginald Santos bago matapos ang taon. Habang all is well na rin ang puso ng American singer-songwriter na si Taylor Swift matapos siyang mag-yes sa proposal ng kanyang professional football player boyfriend na si Travis Kelce ilang buwan bago nito i-release ang kanyang 12th studio album na The Life of a Showgirl. Kung may dumadating, may mga kailangan ding magpaalam. Ikinalungkot ng showbiz world ang pagpanaw ng mga kilalang artista na nag-iwan ng ligasiya sa industriya. Isa rito ang veteranong aktres na si Gloria Romero at Delia Razon, maging ang sunod-sunod na pagkawala ni Pilita Corrales, OPM singer na si Haji Alejandro at ang superstar at national artist na si Nora Honor noong April. Habang pumanaw si Ricky Davao, Freddie Aguilar at Red Sternberg noong May at showbiz columnist na si Lolit Solis noong July. Ikinabigla rin ng publiko ang pagkamatay ng social media influencer at anak ng TV host na si Kuya Kim Atienza na si Emma Atienza noong October na nagbukas sa usapin ng mental health at kung gaano kahalaga ang pagiging compassionate at mabuti sa isang tao. Samantala, tuloy ang laban ni Queen of All Media Kris Aquino sa kanyang multiple autoimmune disease hanggang ngayong taon, maging ng komedyanteng si Ate Gay na na-diagnose ng stage 4 cancer. Pero hindi lang personal battles ang hinarap ng ilang showbiz personalities. Nakiisa rin sila sa ilang isyu ng lipunan, kabilang na ang laban kontra korupsyon nang umusbong ang anomalya sa flood control projects. Sa naganap na trillion-peso march noong September 21 at November 30, kabilang sa mga tumindig at sumigaw ng panawagang panagutin ang mga korap ay ang unkabogable star na si Vice Ganda, Ann Curtis, Dari Espanto, Andrea Brillantes, Angel Aquino, Christine Reyes, Iza Calzado, Elijah Canlas, Maris Racal at marami pang iba. Idinaan naman ni comedy genius Michael V sa self-expression ang pakikiisa sa usapin ng flood control anomaly nang i-impersonate nito bilang Shala Dismaya si Sara Diskaya na nasangkot sa naturang issue. Sa mga panahong ding ito, naging maingay ang mga nepo babies o mga anak ng mga nakinabang sa umanay pondo ng bayan. Sa kanilang social media accounts kasi, proud nilang i-flex ang kanilang mararangyang lifestyle. Samantala, nakiisa rin ang ilang artista sa pagtulong sa mga biktima ng magkakasunod na kalamidad sa bansa, gaya ng tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong October at hagupit ng sunod-sunod na bagyo. Sa gitna ng pagtama ng bagyo, patok sa netizens ang sari-saring memes kung saan bida ang Sierra Madre. Sa sobrang relevant nga nito, umabot pa sa puntong naglabasa ng iba't ibang AI video online na ginawang superhero si Sierra Madre laban sa kontrabidang Super Typhoon 1. And speaking of AI, nakijoin ka ba sa AI Collectibles trend? Ito yung ini-edit sa AI image generator na Nano Banana sa website o app na Google Gemini. Dahil dyan, nanguna ang Pilipinas sa buong mundo sa paggamit nito matapos na bumaha ng ganitong contents ang newsfeed ng mga Pinoy. Legit na legit yan dahil sinabayan ito ng ating mga radyoman. Samantala, hindi naman matatapos ang taon kung wala ang taunang Metro Manila Film Festival na inaabangan ng Pinoy Cinephiles. Mula sa announcement ng official entries, showing at Parade of Stars, hindi nakalimutan ng mga Pinoy na suportahan ang pelikulang Pilipino. Sa ginanap na gabi ng parangal, humakot ng pagkilala ang Manila's finest matapos mauwi ang Best Float, Best Production Design, Best Musical Score, Best Sound,
Best Original Theme Song, Best Cinematography, at ang prestihiyosong Gatpuno Antonio J. Villegas Cultural Awards. Makasaysayan naman ang pagkapanalo ni Vice Ganda bilang Best Actor para sa pelikulang Call Me Mother at ni Cristel Go bilang Best Actress sa pelikulang I'm Perfect. Umangat sa Magic 8 entries ng MMFF 51 ang mga pelikulang Call Me Mother at Manila's Finest na tinanghal bilang Third Best Picture, Anne Mary bilang Second Best Picture, at I'm Perfect bilang Best Picture. Sa dami ng nangyari sa buong taon, hindi makakaila na talagang walang pinapalampas na chika ang mga Pilipino. Kasi naman, marites ka man o ayaw ma-left out, hindi masama na maging in at updated sa iba't ibang trends online. Sino ba namang gustong mahuli at hindi makarelate sa mga ganap sa cyberspace? Pero huy, tandaan mga kasama ha, hindi lahat ng nangyayari online ay totoo. Okay lang maging babad na babad sa social media, basta't maging discerning at wais para hindi mabiktima ng maling impormasyon. Kasama mo sa RMN Manila para sa RMN News Year-End Report, ako si Rajuman Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.